Hello mga kabibigi! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na to with evidence sa lahat na nagbigay sa akin ng konting blessing. O, nandyan sa baba ha. Salamat po talaga ha, kasi it really helps my family also. Lalo na ngayon na gipit-gipit tayo. Grabe, sobrang mahal ng lahat ng bilihin. At yung mga extra blessings dyan. Salamat po from the bottom of my heart. God will bless you more. O, ito na kabibig. Yung White Ribbon Rally, ay ewan ko ba kung ito ay sa mga kakamping or ano-ano. Ang dami na nilang mga rally. Oy. Nung una, nung si Vice Ganda sumali. Pero ano ba, meron bang napala si Vice Ganda? Wala naman, di ba? Ngayon naman, may bagong White Ribbon Rally. Kasama pa ang mga archdiocesan, kung ano-ano pa. Pero alam nyo kabibig, ang isinisigaw ng tao sa White Ribbon Rally, Duterte. Bawal palang sumigaw ng Duterte sa White Ribbon Rally. Bakit bawal? May mga taong napaglitan kung bakit ka sumigaw ng Duterte pero hindi nila kayang ma-control ang sigaw ng mga tao. Duterte talaga ang sigaw ng mga rallyista. Sabi ng ilan, yung ibang rallyista dyan, bayad yan. After makuha ang bayad, ay libre na silang sumigaw ng Duterte. Hala, totoo kaya yung kabibig? At ito pa, sina Vice Mayor Harold Respicio, sina Mike Defensor, ay bawal umatin. Pinagbawalan umatin. Bakit? Bakit bawal? Akala namin itong White Ribbon Rally is for all. Pero bawal na ang mga rabid didis. Ano? Para saan ba itong ipinaglalaban natin? Alam naman natin na yung kakamping at Dilawan noon against Marcos, pero ngayon Marcos na naman. Ay nako, ito kabibigo, ang nangyaring pagsigaw ng mga rally sa White Ribbon Rally na pinagbabawalan pero hindi nagpatinag ang mga tao. Sumigaw talaga. Ito kabibig ha. Itong si ito kabibig ha. Sara. Bawal. Time out. Bawal, di ba? Ito pa kabibig. Sabihin mo kay Teddy Casino at mga kasama niya doon, imbitahan niya si Mike Defensor na magsalita sa taas. Imbitahan niya yung mga 18 Marines na tumayo sa taas dahil sila yung mga nasa forefront ng paglaban sa korupsyon dito sa Pilipinas. Ngayon po, welcome po ang ginawa ng White Ribbon Movement ngayon, ng White Ribbon Rally, na pinag-iisa niya lahat ng mga taong tumatawag sa korupsyon. At welcome yung sinabi nila na dapat ito ay walang kulay at dapat ito ay hindi partisan. Kami po ay handa dito na hindi magsalita ng Duterte. Handa rin kaming hindi magsalita ng anti-Marcos. Handa rin kami magsalita na hindi anti-Dilaw, hindi anti-left, kahit ano. Basta sasabihin lang namin, itigil na ang korupsyon. As a matter of fact, nagpapatuloy nga yung ginagawa nilang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Okay, fine, di magpatuloy kayo doon sa Senate. Basta anti-corruption, go ahead. Pero ipagpatuloy nyo rin yung mga ginagawa nating iba para totally mawala na ang korupsyon sa Pilipinas. Yung impeachment laban kay BBM, ituloy na rin natin. Lahat na masangkot sa flood control project, kasuhan na rin natin. At ipakulong na rin natin. Yun ang... Wait, sandali! Bawal kasi. Bawal. Mahalaga po na i-maintain natin yung respeto sa host natin. Ang sabi ng host, malinaw ang sinasabi niya, huwag maging partisan, huwag lagyan ng kulay. Nandito kami para iparating at ipakita yung graciousness na iyon. Pero nga lang si Teddy Casino nagsalita kasi na hindi welcome si Mike Defensor At hindi welcome yung mga DDS na katulad namin. Siyempre hindi kami pupunta doon. Pero kung babawiin niya yung sinabi niya ngayon, nasasabihin niya, Harold, Mike, alika dito, magsalita kayo sa taas ng stage. Walang problema, magmamarcha kami, pupunta kami doon ngayon. Walang problema. Sabay-sabay tayo, sisigaw. Itigil na ang korupsyon sa Pilipinas. Hindi kami magbabanggit ng BBM, hindi kami magbabanggit ng Sara dahil alam ko maraming nakatanggap sa inyo mula kay BBM.
Ooh. Pero hindi kami magbabanggit ng kulay at ng personalidad na sinusuportahan namin. Pero ang pinakamahalaga po sa Pilipinas ngayon, magkaisa tayo sa laban natin sa korupsyon. Kaya walang nangyayari, walang umaandar sa ating krusada para pabagsakin ang korupsyon ay lahat tayo mismo ay nagsisiraan. Isa naman ang ating objective. Kaya sa mga ganitong pagkakataon na gusto nating magkaisa, panindigan po natin. Huwag tayong ipokrito, huwag tayong plastic, maging sincero tayo. Correct. Ngayon po, nandito pa rin kami, alas 5 na. Dapat umalis na kami kanina pa, pero umaasa pa rin kami na i-welcome kami ngayon at lalapitan kami at pupunta kami doon. Sabay-sabay tayo tisigaw, itigil na po natin ang korupsyon. Dahil yan lamang ang simula ng totoong pagbabago sa Pilipinas kapag sama-sama tayo at nagkakaisa laban sa ating malaking kalaban na siyang korupsyon dito sa ating bansa. Oh. So pinagbawalan. Bakit pinagbawalan kung para ito sa lahat? Ay, naku. Ewan ko sa inyo. Hay, iba na talaga ngayon. Ito kabibig, oh. Ito ha, Duterte na ang sigaw nila. Paano yan? Nakakontrol pa ba nila? Yan ang resulta na kung sino-sino ang dinadala nyo dyan sa rally. Dahil lang sa ganyan, kaya sila nandyan. Duterte pala ang sigaw nila. At hindi lang yan ha, minura din si Dunyod dyan. O ito, panoorin natin ang ganap kanina. Nako, paano yan? Sa susunod niyan, baka yung iba mahiya nang sumama dahil bistado na sila. At hindi lang yan ha, pagkatapos ng rally nila, may mga dumaan dyan sa harap ng kung saan nagtitipon yung mga Duterte supporters, may mga dumaan dyan na mga seniors. At ang reklamo nila, isa lang daw ang binigay. Wala pang pagkain. Anong ibig sabihin nun? Yung isa na yun, baka 100 lang. Ako, gabi naman kayo sa init ng panahon. Tapos, siguro, malaki-laki yung inaasahan nila, mga senior pa, ginutom nyo pa. At ang sabi nila, sa susunod, hindi na at sasama. Alam na alam yung mga pagtitipon nyo, no? Dapat yung organic talaga. Kahit walang bayad, hindi sila magre-reklamo. Gayahin nyo yung mga Duterte supporters. Ang nangyayari kasi dyan, yung mga taong niloko nyo, binodol nyo dyan sa rally, Nako. at inaasa nyo, bandang huli, maging Duterte. Ano? Yun pala nangyari. Oh, ito. Ito ha. Gusto natin sigaw. Kailangan ko lang noon. Ano ko? Ano nangyari? Bakit Duterte ang sigaw? Ba't alisin? Pero Duterte ang sigaw.
Halak ka. Kung magagalit ang mga white ribbon. Hala, white, hindi na yellow, kundi white ribbon na sila. Hala. Ang kulong noon. O yun, Duterte ang sigaw. E paano yan? Baka may magalit dyan. Nako, anong reaction nyo dyan? Duterte pala ang sigaw ng sambayanang Pilipinong sumali sa rally. Nako po, magagalit na naman sila dyan. Ay, nako. Ay, nako. Ay, nako. Nako. So, ayun lang kabibig ang ating Itis Libak-Libak. But by the way, na-interview si former Congressman Mike Defensor tungkol sa White Ribbon Rally. Kasi binagbawalan si Congressman Mike na pumunta sa White Ribbon Rally. Bakit? Ito kabibig ang makinig tayo. Bigay respeto din namin sa kanila yon. Meron silang stage doon, may programa sila. Kami naman, nandito rin naman kami. Pero nakikisa pa rin kami sa kanila. Hindi naman ibig sabihin na kalaban namin sila o hindi namin respeto yung ginagawa namin. So, buti nga nandito kami para malayo sila makagawa ng kanilang programa. Pero ang sabi naman ng mga organizers, sir, walang political color yung protesta doon. Hindi po ba kayo nakipag-ugnayan? Nakipag-ugnayan ako dun sa isang one of the conveners. And sinabi naman niya, you can come as on your own, bilang Pilipino, makiisa ka. May mga iba din, nakita niyo may mga iba nagbibilang mga statements na hindi maganda. Pero wala sa amin yun eh. Basta kami nandito kami dahil yung laban naman nila sa korupsyon, laban din naman namin. Yung korupsyon na hustisyang hinihingi natin hanggang ngayon walang nakukulong. Mauna pa nga ako makukulong dun sa mga nagnakaw. Nirespeto naman natin yung ganung panawagan. Ano yung nabanggit niyo, sir, na mga statement na hindi maganda? May mga public statement sila eh. In particular, nabanggit pa nga ako eh. Yun, pumunta ka dyan, parang something to do with huwag kang magsalita or huwag kang makigulo. Nung una pa man sinabi ko pupunta ako makikisa bilang Pilipino. Sir, yung panawagan kasi doon kontra corruption, bilang po yung Duterte sabi dito po, significantly magkaiba po yung ano pong reaction niyo? Alam mo, wala naman kaming problema doon sa panawagan. Lalamat managot sa kurakot. Ang amin lang sinasabi, parang lopsided mismo yung nangyayari. Biruin mo yung isang vice president na ang tagal na nilang pinag-usapan yung issue niya. Noong pa nga nasa COA pa, 125 million. Pagkatapos, itong billion-billion na korupsyon, wala pa tayong nakikita. Isang delivery nga lang doon is 1 billion, 500 billion. So yun lang naman yung aming sinasabi, na may bukas at malinaw na pagnanakaw, may mga nagsalita na ayaw nilang pagsalitin. Kay VP Sara, kahit hindi pwede, ginagawa nila, bubuksan nila yung salin, bubuksan nila yung tax records. Pero dito naman sa 18 Marines na nag-volunteer na magsalita, kay Gutes nag-volunteer na magsalita, ayaw nila pagsalitin. Ayaw lang ipatawag si E.S. Bersamin, sila Adrian Bersamin. So yun lang naman yung amin doon na, sige, walang problema doon sa ating kurakot. Pero wag naman yung proteksyonan, yung iba, at yung iba naman, ay kunyari, in particular, VP Sara, dinidian ninyo. Dapat yung totoo lamang at yung dapat lamang. At yung pananagutan doon sa kurakot na yan, sabi ko nga, lahat ng nasa likod ko, siguro lahat kami may kaso na eh. Pero doon sa mga kurakot, doon sa kaso ng kurakot, 6 lang ang alam kong pangalan na may kaso. 3 pa doon, nasa Witness Protection Program. Sir, anong reaction mo nung Friday na kailan ka na? Hindi, sabi ko pa, good job, matupag. Matipag. Ready naman, nagre-ready na kayo ng sir? Hindi ko pa nakita kung yung final niyang kaso eh, pero wala yun, hindi ko maintindihan. Kahit na yung mga nagtatanong sa akin media reporters, hindi nila maintindihan eh. Sabi ko kung pwede, pakipaliwanag sa akin ano yung building plan, anong koneksyon. Pangalawa, ano ba yung koneksyon dun sa mga corporations sa sinasabi niyang interlocking. Kasi kung di natin naintindihan, hindi ko rin maintindihan kung ano yung sinasabi niya sa media. Pero pinakita ko na yung lugar, bukas yun, nakikita naman nila, at kami ay may-ari ng establishmento. So nabanggit ko, marami kami doon, may mga kasama nga kami na ngayon nasa cabinet nga, senador. At alam niya kung sino yung mga yun. Pero gusto lang niya siyempre, ipitin ako at magkaroon ng kaso na non-bailable para hindi na kami makapagsalita at hindi makakilos sa tulad ng ginagawa namin. Sir, sorry, clarification lang. Hindi naman kayo hinara. Hindi naman.
naman. Okay. Tayo malis doon. Oo. Lumayo na rin kami. Kami na lang. Para wala na rin problema. Tingin ko mahirap pa baka magkagulo pa doon dapat ka dito, nagkakaisa tayo laban sa korupsyon at hindi mag-away-away. Pero di ba sir nade-defeat yung purpose kasi ang call nila doon, no political colors. Welcome ang lahat. Sabi lang nila yun. Sabi lang nila yun. Hindi, sila Bishop Tindero, in fairness, no, sila Bishop Pagaforo, wala naman, gano'n naman talaga open and kaso nga lang, siguro may mga ilang organization na talagang nagtutulak ng parang ganito, yung pag hindi kayo pwede, ito pwede, mga ganyan. Pero kami, hindi namin pinapansin yun. Dahil kami naman nakikisa bilang Pilipinas. Oh, there you go, kabibig, ha. Nakikiisa sila si Mike Defensor, sina Vice Mayor Harold Respecio, pero iba ang treatment na ibinigay sa kanila. So ano ang iyong reaction to, kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Grabe, no? Ang sigaw, Duterte. Bye everyone. See you next time.